Hello my friend, magandang araw at welcome sa Juan Retirement. Sabi nga sa ating salawikain, kung may tinanim, may aanihin. Bawat Pilipino ay gustong magkaroon ng pensyon sa pagtanda sa pamamagitan ng pagsali sa SSS. At kung nagbabalak ka na mag-register sa SSS, mahalagang malaman mo muna kung anong klaseng member ka. Hindi kasi pare-pareho ang process ng pag-apply, paghulog at pag-claim ng benefits. Depende ito sa type ng SSS membership mo. Sa videong ito, iisa-isahin natin ang mga official types of SSS membership para maliwanagan ka kung ano ang SSS type na para sa iyo. Unahin natin ang compulsory members. Ito yung mga members na required ng batas na maging SSS member. Ang unang type is employed ng private sector. Kung nagtatrabaho ka sa isang kumpanya sa private sector, automatic kang may coverage. Ang employer mo ang magre-register sa iyo sa tulong ng HR at ang employer mo ay tutulong din sa iyo sa pagbayad ng monthly contributions. May portion na binabayaran ka at may portion na binabayaran sila. Kung first job mo ito, kailangan mong makakuha ng SSS number and your employer will surely help you to secure your SSS number. Kung ikaw naman ay nagtatrabaho na dati at may SSS number ka na, hindi mo na kailangang kumuha pa ng bago. Ibigay mo lang yung SSS number mo sa bagong employer mo, okay ka na. At laging tandaan, isang SSS number lamang ang allowed per person. Second type of membership is self-employed. Para ito sa mga freelancers, professionals, small business owners, online sellers, and even sa mga doktor na may sariling clinic or attorney na may sariling law firm. Unlike na mga employed, ikaw mismo ang magre-register at maghuhulog ng SSS mo. Wala ka kasing employer na katuwang sa pagbayad. Kailangan mo lang i-declare ang tamang income mo para ma-assign ka sa tamang bracket. Dapat lang na i-declare mo ang tamang income bracket mo. Kasi kahit na mataas ang income bracket mo, which means mataas ang huhulugan mo buwan-buwan, mataas din naman ang future benefits mo like pension. At tandaan that consistency is the key. Laging maghuhulog regular as much as possible para maging eligible sa loans and pensions. Ang third type of SSS membership is kasambahay o household worker. Covered ito under the kasambahay law at ayon sa batas, the employer na iyong pinagtatrabahuhan must register you. Sila din yung magbibigay ng SSS contribution para sa iyo. Ayon pa sa batas, kung ang sahod mo ay 5,000 or below, the employer ang magsasagot ng buong hulog. May karapatan kang magtanong kung registered ka na sa SSS at pwede ka ring humingi ng copy ng SSS contributions mo. Ang fourth type of SSS membership is OFW. Covered ito ng RA 11199. Lahat ng land-based OFW ay treated like self-employed. Lahat naman ng sea-based OFW like mga seaman are taken care of by their agencies. Pwede kang mag-register bago ka umalis ng bansa or habang nasa abroad ka via foreign offices or remittance partners. Hindi kailangang umuwi para magpa-register or maghulog. Ngayon naman, pag-usapan natin yung voluntary coverage. Ito naman ay para sa mga taong pwede maghulog sa SSS kahit hindi required. It is really by choice. So the fifth type of membership is voluntary member. Para ito sa mga dating employed na gusto pa rin maghulog. Sakop din dito yung mga housewives, retirees at informal workers. Just fill out the E1 form and then declare your income and start contributing. Ideal ito kung gusto mo pa rin i-maintain ang eligibility mo sa SSS benefits kahit wala ka ng employer. Number 6
Non-working spouse. Pwede mag-register kung ang asawa mo ay active SSS member. You just need to fill out SS Form NW-1. Kailangang meron kang marriage certificate and valid ID. Declare your own income even if it is informal or home-based. At saka may sarili kang contribution bracket based doon sa iyong income. At pwede kang maghulog regularly para ma-qualify sa benefits. Kung ikaw naman ay nagtatrabaho sa government, you are not covered by SSS. You are covered by GSIS, Government Service Insurance System. So yung GSIS handles your retirement, disability, separation, at saka life insurance benefits. Kabilang dito yung public school teachers, LGU, staff, barangay officials, GSIS, and not SSS. So ayun, sana malinaw na kung anong klaseng SSS member ka. God bless at pagpalain ka ng Panginoon. Kung may tanong ka, comment lang below. And if this video helped you, please like, subscribe, and share so you will be updated with more videos like this. See you in the next episode.